Welcome back mga ka-hunters. Siya nga pala, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang po munang magpakilala sa mga makakapanood pong baguhan sa ating page at gano'n din sa ating YouTube channel. Ako po si Kalimay Online. Nagbibigay po tayo ng mga impormasyon about sa mga coins, mga halaga nito, mga error coins at mga variation sa ating mga BSP series coins. Kasama na din dyan, paminsan-minsan tinatalakay natin yung mga barya sa ibang bansa. Ako po ay isang content creator, kadalasan mga coins ang ating topic, no? Pero minsan nagbibigay din tayo ng iba't ibang content, no? Pero alam niyo po mga ka-hunter, sa ngayon ay napakarami na pong nagsulputang mga vlogger about sa coins. Kaya lang, ginagamit nila yung mga common coins or yung mga pangkaraniwang barya, no, para makahatak sila ng views. Alam niyo po, yun po ay hindi nakakabuti sa coin industry. No? Kasi alam niyo kung bakit. Meron pong tinatawag na mga legit coin collector at mga legit numismatics. Hindi po normal sa kalakaran ang bumili ng common coins sa mahal na halaga. Ang binibili lamang po sa mahal na halaga ay yung mga talaga na mga rare or yung mga silver coins at mga gold coins. Ang negative impact kasi niyan, alam niyo, yung mga taong nakapanood ng ganon at hindi mapipili or mabibili or hindi mapapansin yung kanilang mga common coins, maghahanap yan sila ng mga coin collector or mga group para doon nila iaalok yung kanilang mga common coins. Ang kasamaan lang nito, hindi po yung bibilihin ng legit na coin collector. Sa madaling sabi mga bro, naliligaw yung mga dapat matuto sa larangan ng pangongolekta. Kaya naman doon po sa mga kapanood nito, alam nyo na, o po kayong maniniwala sa mga ganon vlogger. Kasi for entertainment purpose only lang yon, hindi talaga sila collector. Halimbawa, bumili talaga sila ng isang common coin sa malaking halaga. Sa palagay nyo ba, meron silang mapapalaron? Halimbawa, isang common coin, binili na lang 5,000. Tapos ang halaga talaga ng isang common coin ay 50 pesos lang. Hindi lang sarili nila ang niloloko nila, pati yung mga naniniwala sa kanila. Kagaya nitong ating mga ipapakita ngayon, no? Meron tayong old 50 centimos dito. Kung naaalala ninyo ang baryang ito, ito po yung maliit na 50 cents. Dalawang klase kasi ito. Yung isang 50 cents, yung malaki. Ito po yung small type na kanyang composition ay brass. Ibig sabihin, ito ay non-magnetic. Hindi po dumidikit sa magnet. Ayan, halimbawa, kung meron pong nagsabi na isang vlogger na napanood nyo at meron kayong ganito at bibilihin niya daw sa malaking halaga, halimbawa 3,000 sa isang peraso nito, alam na, doon po ninyo malalaman na ang isang vlogger ay bogus lamang. Ang inahabol lamang po noon ay yung kanyang makukuha sa views sa kanyang content. Hindi po talaga legit na coin collector, Ngayon, titignan natin ang 50 cents na ito para makilala na rin natin, Ayan, 1991 hanggang 1994 ang baryang ito. Sabi ko nga, brass ang kanyang composition. Didiretso tayo sa kanyang years. Ang baryang ito ay merong 4 na taon, 1991, 92, 93, and 1994. Ayan ang kanyang mga frequency at andyan mga kaukulang halaga, Ayan, makikita nyo, 19 pesos, 28 pesos, itong 1993 sa good condition, 10 pesos all the way to uncirculated ay 53 pesos lamang. So, nakita nyo yung halaga, Walang malaking halaga yung mga gantong common old coins. Ito namang 1994 sa good condition ay 5 pesos. Sabihin na natin 6 pesos all the way to uncirculated ay 86 pesos. Hindi sila nagkakalayo-layo ng halaga. Depende kung alin ang mababa ang mintage, yun po ang may mataas na halaga. Pero hindi pa rin umaabot ng libo-libo. Tulad nitong isang 2 piso, yung merong puno ng niyog. Naaalala nyo to, alam ko, maganda pa ang kondisyon, nasa almost uncirculated pa ito. At sigurado ako sa inyo, marami sa inyo ay merong isang set nito. Kasi ilang years lang naman meron ang mga 2 pisong ito. At ang baryang ito ay gawa po ito sa stainless, namumukod tangi ang coin ito, stainless. Napakatibay po ng composition na yan, hindi basta-basta yan kinakalawang. Kung magkakaroon man yan ng bakas na kalawang ay pwede mo yon malinisan. Pero mawawala yung luster sa barya. Ganun pa man mga ka-hunters, hindi pa rin po magkakaroon ito ng malaking halaga.
no? So binibigyan ko kayo ng palatandaan kapag ang common coins ay binigyan ng malaking halaga ng isang nag-content. Alam nyo na ang ibig sabihin nun, yun po ay bogus at hindi totoong coin collector. Kagaya nito, kilala natin, sabi ko nga kanina, composition is stainless steel. Ito po ay mga standard circulation. Ibig sabihin po nun, ito po yung mga ginamit para ipambili, no? Yan, tingnan natin yung kanyang mga taon, 91, 92, 93, and 1994. Makikita natin ang value, no? Verifying condition, 14 pesos. Yan, hanggang sa uncirculated ay 110 pesos ang 1991. May kagandahan na ang value. Ayan mga bro, uncirculated, ibig sabihin, hindi nagamit, no? Kung nailabas yan sa bangko, hindi na pinaikot. Ito namang 1992, 66 at yung 1993, sa verifying 34 pesos at sa extra fine condition ay 34 pesos. Pareho lang, no? Pero kung sa uncirculated ito, dahil ito yung 10% lamang, mas mataas ito, no? Na di hamak sa mga common. Kagaya ng 1991, siguro sa estimate ko aabot ng 150 sa uncirculated ang isang 1993 at ito namang 1994, no? Sa fine condition ay 21 pesos, no? Verifying 34, extra fine 34, AU 58 at sa uncirculated ay 58 pesos na, no? Pero nakita nyo, hindi pa rin libo-libo. So alam nyo na kapag ganito ang mga coins ninyo, no, mga may value na pero hindi pa rin naabot ng libo-libo. Halimbawa, meron naman kayo nakitang isang content creator, sabi niya, halimbawa, bibilhin ko yan ng 1,000 o 2,000. Ayun na po ang palatandaan na yun po ay mga fake coin collector at hindi dapat pinaniniwalaan.